Noong nagmamakaawa ako sa'yo, nakinig ka ba? Ngayon, bigyan mo ko ng dahilan upang pakinggan ka. Parang awa mo na. May pamilya at mga anak ako. Ako din naman may pamilya at mga anak. Noon, naawa ka ba sa akin? Sa aking paghahanap ng mga ebidensya ng mga sinasabing mutya, ay napadpad ako sa isang lugar sa Mindanao. At dito ko natagpuan ang kwento ng isang ordinaryong mangingisda na naging sundalo hanggang sa naging kinatatakutan sa lugar ng Zamboanga, Sibugay. Sisimulan natin ang buhay ni Pipito sa taong 1986. Kumakanta pa habang nagsasagwan si Pipito pabalik sa dalampasigan. Galak na galak ang 30 anyos na padre de pamilya dahil sa maraming huli na mga isda. Sa dami ng kanyang huli ay mabibilhan na niya ng sapatos ang bunsong anak na babae. Balak din niyang magluto ng pansit at sinigang na baboy dahil paborito ito ng kanyang mga anak. Lalong-lalo na ang kanyang asawa. Walang pakundangan sa pagbirit si Pipito dahil walang kapitbahay na sumusuway sa kanya. Tanging karagatan ang nakapaligid sa mangingisda. May kalayuan pa si Pipito sa dalampasigan. May nasipat siyang bangkang demotor na nagmula sa kanyang kaliwa. Kilala naman niya ang bangka kay Mang Estong, pero nagtaka siya dahil gabi naman iyon, madalas mangisda. Hapon pa lang ay tila papalaot na. Tumigil muna siya sa pagsagwan at hinubad ang pang-itaas na damit at ikinaway. Nais niyang manghingi ng tubig dahil uwaw na siya. Sa wakas, nandito na naman ang aking tagapagligtas. Galing mo talaga, Mang Estong. Sambit nito sa kanyang sarili. Napangisi na lamang si Pipito dahil humina ang makina ng bangka. Ibig sabihin, hihinto ito malapit sa kanya. Nang nasa ilang metro na lang ay tumayo na ang mga sakay nito. Laking gulat ni Pipito dahil hindi sila Mang Estong ang sakay, kundi mga armadong tauhan. Kumabog ang dibdib ni Pipito sa takot, kaya patay mali siya siyang nagsagwan muli. Subalit, nasa malapit na ang malaking bangka. Hoy, marami ka bang huli? Tanong ng isang matabang lalaki. Tumango naman si Pipito at ngumiti. Ibinigay niya ang kahilingan ng mga rebelde, pero nag-iwan siya ng iilang peraso para may pang-ulam ang mga anak. Nagalit ang pinuno ng mga rebelde at pinilit na kuhain ang lahat ng mga isda. Pero nagmamakaawa at nakikiusap itong si Pipito para sa kanyang mga anak. Dahil sa ginawa niya, ay hinila siya papasok sa bangka at doon tuluyang pinagbubugbog. Pinagtulungan ang kawawang mangingisda. Halos hindi na maipinta ang pagmumukha ni Pipito sa tindi ng sinapit nitong pambubugbog. Hindi na nakakakita si Pipito sa mga sandaling iyon dahil sa pamamaga ng mga mata. Tanging tawanan na lang ang kanyang naririnig at ang pangalang Commander Bakunawa. Hanggang sa naramdaman na lang niya na binuwat at itinapon siya sa dagat. Sinira din ang kanyang bangka
inilubog sa dagat. Sa tindi ng bugbog at pananakit ng katawan ay nawalan na ng malay itong si Pipito at unti-unti nang lumubog ang katawan sa ilalim ng dagat. Isang malakas na kidlat ang tumama sa ulirat ni Pipito at nagising siyang bigla. Natagpuan ang sarili sa mapuputing buhangin. Bumangon si Pipito at inilibot ang paningin sa paligid. Unang beses niyang makapunta sa lugar na iyon. Marahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kakahuyan. Ngunit sa kanyang paglalakad ay naalala niya na grabing bugbog pala ang natamo niya, subalit tila napakagaan ng kanyang katawan at nang hawakan ang muka ay wala na itong pamamaga at pasa. Dahil sa labis na pagtataka ay napaupo sa buhangin si Pipito at tila ngayon lang pumasok sa alaala ang mga nangyari sa kanya. Lingon siya ng lingon kung may tao ba at nasaan ba siya. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso at nag-aalala ng labis sa kanyang pamilya. Tinawag niya isa-isa ang pangalan ng asawa at 2 anak. Naiiyak na si Pipito dahil pakiramdam niya ay nasa kawalan siya. Makalipas ang ilang minuto, pinilit niyang huminahon at mag-isip ng paraan kung papaano makakaalis sa lugar na iyon. Sinubukan niyang libutin ang lugar, isang napakaliit na isla at wala man lang nakatira. Inabot na siya ng paglubog ng araw. Muling umupo sa buhangin at nakahawak sa ulo ang mga kamay. Lumipas na ang buong araw pero ngayon lang niya napansin na may suot pala siyang kwintas. Wala na kasi siyang pang-itaas na suot at tanging pantalon na lamang. Paano at saan niya nakuha ang kwintas na ito? Kulay puti na pahaba at nakakonsagra na. Ibinaling na lamang ang sarili sa ibang bagay. Pumasok ito sa kakahuyan upang maghanap ng maaring pagpapalipasan niya ng gabi. Doon lang din siya nakaramdam ng labis na pagkagutom. Sa liit ng isla ay tanong niya ang kabila mula sa mga kakahuyan. Dahil walang makuhang pwedeng gawing tulugan, ay naghukay ng mababaw sa buhangin upang doon humiga. Gutom man siya pero pakiramdam ay ang lakas-lakas pa rin niya. Hanggang sa tuluyan ng nagkubli ang araw at pinalitan na ng dilim ang buong lugar. Mabuti na lang may kalahating buwan na nagbibigay liwanag sa isla. Sinipat niya ang paligid kung may sasakyang pangdagat ba ang dadaan. Pero walang senyales ng tao sa abot ng kanyang tanaw. Nakatagilid paharap sa dagat, nakapwesto itong si Pipito. Umaasa na may makitang mangingisda. Ilang sandali pa ay umiba ito ng kanyang posisyon. Paharap naman siya sa kakahuyan. Sa kanyang pagtitig sa madilim na kakahuyan ay may namuong imahe. Imahe ng babae na mahaba ang buhok pero nakaupo sa lupa. Ang isang imahe ay dumami ng dumami. Nakaupo ang mga ito pero gumagalaw papalapit sa kanya. Bumangon si Pipito at sinipat ng maigi ang mga imahe hanggang sa natamaan na ito ng liwanag ng buwan.
Batid niya ang magagandang anyo ng kababaihan, subalit may mga buntot ito ng isda. Huminto ang mga ito, ilang metro ang layo sa kanya, at gumawa ng tunog na nakakapanghalina. Nakaramdam ng pagkaantok ang lalaki at bumagsak ang katawan sa buhangin. Subalit, bago pa man tuluyang mawala ang wisyo, ay may napansin siyang nakatalikod na lalaki na may mahabang kulay puting buhok na may tungkod. Pumagit na ito sa kanila at may tila kidlat na tumama sa mga babaeng isda. Nang magising na si Pipito, ay nasa loob na siya ng bahay. Amoy halimuyak ng bulaklak ang buong paligid. Gawa sa kahoy pero maaliwalas sa pakiramdam at paningin. Nagkikintaban din ang sahig, pati dingding at pinto ng kwarto ay gawa sa pinagdugtong na mga maliliit na kabibe. Bumangon at tumayo na si Pipito at may suot na rin itong pang-itaas na damit. Sa paglabas niya ng silid ay bumungad sa kanya ang nakangiting matanda na nakaupo at nakapatong ang mga kamay sa tungkod. Ito marahil ang matanda na huling nakita niya bago siya mawalan ng malay. Mabuti at gising ka na. Kumain ka muna. Batid ko ang mga katanungan dyan sa itsura mo. Wika dito ng matanda. Napatingin ang lalaki sa mesa at natakam siya agad sa nakitang pagkaing prutas, gulay, tuyo at mainit na kanin. Halos 2 araw na rin siyang hindi kumakain. Matapos niyang langtakan, ay natanaw niya ang matanda na nasa labas at nakatalikod sa ilalim ng puno. Marahan niya itong nilapitan at nagbigay galang rito. Nag-umpisa siya sa pagtatanong kung sino ang matanda. Bakit siya nasa bahay? Ano ang mga nangyayari at iba pa? Nagpakilala ang matanda bilang si Amang Sebio, isang ermitanyo. Ayon sa ermitanyo, matagal na siyang nakasubaybay sa buhay ni Pepito. Wala naman siyang espesyal na nakita kay Pepito, kaya balak na niyang bitawan ang pagsubaybay rito. Nang dahil sa isang insidente, ay nagbago ang isip ng ermitanyo. Nagpasya itong tulungan at sagipin sa bingit ng kamatayan si Pepito. Iniwan niya muna ito sa isla ng Puting Balas. Subalit, hindi niya inakala na may mga aswang dagat pala sa lugar. Ang mga babaeng isda na sinasabi ni Pepito ay ang mga magindara. Dagdag pa ng ermitanyo, nasa gubat na si Pepito at ligtas siya sa poder nito. Ang kwentas ni Pepito ay bigay rin ng ermitanyo. Ito ay ang pangil ng kidlat. Sa katunayan, isang mangmang si Pepito pagdating sa lihim na karunungan. Kaya hindi halos pumasok sa kokote niya ang pinagsasabi ng ermitanyo. Kahit ang salitang ermitanyo ay hindi rin niya pinaniniwalaan at lalo na ang sinasabi nitong mutya. Sa kabila ng mga inilahad ng matanda, ay tanging ang tanong kung kailan siya makakauwi ang nasambit nito. Batid ni Amang Sebio na hindi siya pinaniniwalaan ni Pepito. Itinuro ng matanda ang bahay nito at labis na namangha si Pepito sa mga nakita. Dahil sobrang liit ng bahay,
hindi ito akma sa lawak ng loob nito. Dahil sa mga ipinakitang kakaibang bagay ni Amang Sebio, ay napaniwala rin niya itong si Pipito. Lumipas ang 1 taon. Nagamay rin ni Pipito ang kanyang mutya. Subalit, hindi pa niya ito nasusubukan sa totoong labanan. Ayon sa matanda, ang pagharap sa tunay na kalaban ay ang huling pagsasanay ni Pipito. Si Pipito na rin mismo ang nagpasya na manatili sa poder ng ermitanyo upang sanayin ang sarili bilang antingero. Dumating na rin sa punto na nais nang makapiling muli ni Pipito ang kanyang pamilya. Alinsunod sa pagtuturo ng ermitanyo, sumakay si Pipito sa bangka. May nilusutan itong isang lagusan at sa kanyang paglabas ay natanaw niya na agad ang dalampasigan ng kanyang lugar. Laking tuwa ni Pipito dahil ilang sandali lang ay makakasama na ang pamilya. Patakbong nagtungo ang antingero sa kanilang bahay. Dito niya nadatnan na nagwawalis ng bakuran ang asawang si Minerva. Nang kanyang tawagin ay nagulat ang babae. Animoy hindi nagustuhan ang nasilayan nito. "Minerva, hindi ka ba masaya na nagbalik na ako?" Nakangiting tanong ni Pipito. Mukhang aligaga ang asawa at tila hindi ito nasiyahan sa pagbabalik ng asawa. "Bigla ka na lang mawawala, tapos bigla ka ring babalik. Ano to, Pipito? Pinaglalaroan mo kami?" Sambit ng kanyang asawa. Batid ni Pipito na malaking pagkakamali ang hindi niya agad pagbalik sa piling ng pamilya. Nag-iba naman ang sitwasyon nang lumabas ng bahay ang mga anak nito at masayang sinalubong ng halik at yakap ang kanilang ama. "Angelito, Kristal, pumasok kayo sa loob." Mahigpit na utos ng ina. "Minerva, ano bang nangyayari sa'yo? Ipapaliwanag kong nangyari." Naputol na pagsasalita ni Pipito. "Kahit ano pang pagpapaliwanag ang gawin mo, Pipito, hindi na magbabago ang kasalukuyan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang isipin kung kailan ka babalik. Kung ano ba talaga ang nangyari sa'yo." Tugon dito ni Minerva. Sinundan ni Pipito sa loob ng bahay ang asawa. Nais pa sana niyang magpaliwanag ngunit mga larawan ng kasal ang tumambad kay Pipito na nakasabit sa dingding ng sala. Napagtanto niya na nagpakasal na pala sa iba, si Minerva. Ayon kay Minerva, may isang lalaki na naging seryoso sa kanya. At sa maiksing panahon ay pinakasalan siya at tanggap nito ang mga anak niya. Sa muling pagtitig ni Pipito sa larawan ay namukaan niya ang lalaki. Nais sanang magwala ni Pipito subalit pinigil na lamang niya ang sarili upang maiwasan pa ang gulo. Masakit man, umalis na lamang si Pipito. Sa tagal ng pagsasama nila ay hindi niya napakasalan itong si Minerva. Pangarap kasi nito na maihatid sa altar si Minerva na suot-suot ang napakahabang trahe de boda at gaganapin sa espesyal na pangyayari ang kasal. Ngunit hindi pa sapat ang kanyang ipon. At base sa mga larawan ay nilaanan talaga ng salapi ang kasal na iyon.
At ang mas ikinagalit ni Pipito ay doon pa nagpakasal si Minerva sa mga taong nangbugbog sa kanya na naging dahilan sa pagkawala niya ng 1 taon. Nagbalak ito na aabangan ang lalaki. 9:00 na ng gabi nang masipat ni Pipito ang paparating na lalaki. Hinarang ito ni Pipito. Napatigil naman ang lalaki at sinipat kung sino ang nakatayo na nasa tapat ng ilaw sa poste. Nakilala ng lalaki si Pipito at agad itong humingi ng kapatawaran. Hindi rin ito nag-atubiling lumuhod sa harapan ni Pipito. Ayon sa lalaking nagpakilalang si Romeo, matagal na siyang tumiwalag sa grupo dahil hindi na nito naintindihan kung sila ba ay nakikipaglaban sa katarungan o magnanakaw at papatay na lang ng tao. Sa pagkakatanda ni Pipito ay nasa likuran lang si Romeo at hindi nakisali sa pambubugbog sa kanya. Kaya nakilala agad ito ni Pipito dahil ito lang ang bukod tangi na hindi nanakit sa kanya. Dahil sa paghingi ng tawad sa kabila na hindi naman ito nanakit sa kanya, ay hinayaan na lamang niya ang lalaki at umalis na umiiyak si Pipito. Nagtungo sa malayong lugar ang antingero at sinubukang mamuhay ng taliwas sa nakasanayan. Sa isang liblib na baryo pinili ni Pipito ang manirahan. Doon ay nagtayo siya ng maliit na bahay sa bandang kagubatan at pagbibenta ng mga panggatong ang naging hanap buhay. May iba rin siyang dahilan kung bakit dito siya nanirahan. Dahil sa mga kwentong aswang sa lugar na noon pa man ay naririnig niya na. Bilang antingero, nais niyang subukan ang sarili sa mga aswang. Subalit base sa kanyang mga pasimpleng pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa mga aswang sa lugar, ay iisa lang ang sinasabi. Walang aswang at hindi totoo ang mga kwentong aswang sa lugar. Ngunit may isang matanda na nakausap itong si Pipito. Ayon dito, madaling gawan ng kwento ang mga aswang at totoong hindi na sila umiiral sa lugar dahil na rin sa pagbabago ng panahon. Ngunit hindi lahat. May mga matatandang aswang na ninais na lang magkubli at hintayin ang kanilang kamatayan, subalit hindi ibig sabihin na gugutumin na lamang nila ang sarili. May mga matatandang aswang na mas pinili ang manirahan sa mga katubigan gaya ng ilog, lawa, sapa at latian. Nag-aalaga sila ng mga buhaya at iyon ang inuutusan nila na manguha ng biktima at dadalhin sa kanila upang gawing pagkain. Ang tawag sa mga ganitong aswang ay saropan. Makalipas ang ilang buwan sa pananatili ni Pipito sa baryong iyon, ay may nabalita ang grupo ng mga mag-aaral na naligo sa ilog at inatake ng mga buhaya. Nagtaka ang mga tao dahil kahit kailan ay walang nakitang mga buhaya sa lugar. Unang beses na may buhaya na nagpunta sa isang maliit na talon. At ang mas nakakapagtaka pa, dahil biglaan ang pagkakaroon ng ganitong hayop sa lugar. Nang malaman ni Pipito ang balita, ay pinuntahan niya ang lugar isang umaga. Napakatahimik sa lugar. Tanging daloy ng tubig at iilang mga huni ng ibon lamang ang kanyang naririnig. Masugid din niyang binabaybay ang ilog kung may
naninirahan ba sa lugar? Purong kakahuyan lang naman ang kanyang nasilayan sa umagang iyon. Ilang araw din na pabalik-balik si Pipito sa nasabing parte ng ilog, subalit ni bakas ng buwaya ay wala siyang nasipat. Hanggang isang araw, may nabalita ang dalawang magkapatid ang inatake ng buhaya sa lugar habang naliligo. Mas tumibay pa na buwaya talaga ang nambibiktima sa lugar dahil nakaligtas ang isa sa magkapatid at isinalaysay ang buong pangyayari. Isang misteryo din dahil walang bangkay o bahagi man lang ng biktima ang natagpuan. Literal na naglaho na parang kinain ng buo. Nairita naman si Pipito dahil kung kailan siya tumigil sa pagroronda ay tsaka umaatake ang mga nilalang. Hanggang isang araw, sinubukan ni Pipito na maligo sa ilog mag-isa. Gadibdib lang naman ang tubig. Makalipas ang halos kalahating oras na pananatili ni Pipito sa tubig, ay nasipat niya sa unahan na tila may bakas na may lumalangoy. At alam niya na hindi iyon bakas ng tao. Hinayaan lang niya na makalapit pa ang nilalang at lang lumapit pa ito ng gusto ay sinuntok ni Pipito mula pababa, paitaas ang nilalang. Sumambulat kay Pipito ang napakalaking buhaya na nabuwal mula sa malakas na pagkakasuntok ng antingero. Muling umatake ang buhaya ngunit sinalaglang ni Pipito ang bunganga ng buhaya. Napangisi naman si Pipito dahil ramdam niya ang kanyang lakas na nag-uumapaw. Nakipagbuno si Pipito. Pilit itong nagpupumiglas habang pinagbabali ng antingero ang mga kamay at paa nito. Ilang minuto pa ay lumutang na lamang ang buhaya dahil sa wala na itong lakas na lumangoy, dahil bali na lahat ang mga galamay nito. Isang suntok ang huling binitawan ni Pipito sa ulo ng hayop. Nabiyak at tumagas ang dugo na naging dahilan sa pagkamatay nito. Halos araw-araw ay ito ang ginagawa ni Pipito, ang magpapain sa buwaya at sa huli, papatayin niya ang mga ito. Inipon ni Pipito ang mga buwayang napatay sa isang bahagi ng pangpang. Halos isang buwan na ang nakalipas at umabot na sa 16 na buwaya ang kanyang napapatay. Isang hapon, habang nanghuhuli pa ng isda sa ilog si Pipito, habang naghihintay na naman ng buwaya ay may nasipat na naman siyang lumalangoy papalapit sa kanya. Habang panay sa pagsibat sa mga isda na hindi naman talaga niya pinatatamaan. May ilang metro pa nang tumigil ang bakas ng paglangoy. Hinarap ito ni Pipito at laking gulat niya. Hindi buwaya ang umahon kundi ang mismong sarupan. Sa paglalarawan ni Pipito, ang sarupan ay isang matandang babaeng aswang na namumutla ang balat na puro kulubot, maninipis at mapuputi na ang buhok. Naglalaylayan na rin ang balat nito. May itim na ngipin at may hindi kabaan na 2 pangil at may tila hasang sa gilid ng leeg nito. Maaring nabuo ang malahasang ng aswang dahil sa pakikibagay nito sa katubigan. Sa hinuwa ng antingero, naubos na ang mga alaga nito, kaya ito na mismo ang naghanap ng kanyang makakain.
Mabilis na sumugod ang aswang. Lumusong sa ilalim ng tubig at agad na hawakan nito ang binti ni Pipito at pilit siyang hinihila pailalim. Lumusong din ang antingero at sinakal naman niya ang aswang. Hindi nagpatinag ang aswang sa sakal ni Pipito kaya pinagsusuntok na lamang ng antingero ang pagmumukha ng nilalang. Bumitaw ang magkabila ang panig at sabay na umahon. Napaangil na ang aswang at muling sumugod sa baguhang antingero. Dito umatras si Pipito at umahon at nagtungo sa kabatuhan. Doon ay nag-usal ng pangmalakasang atake ang antingero. Sa paghampas ng kamay pababa ay agad tumama ang kidlat sa nilalang. Sa tindi ng kuryente ay sumabog ang ulo ng saropan. Magmulang natalo ni Pipito ang saropan, ay naging payapa na ang ilog. Nagtaka naman ang mga tao nang may nakadiskubre sa mga nagkukumpulang mga labi ng buwaya. Pero naging mas maingat na ang mga tao dahil itinuring pa rin nilang mapanganib ang pagligo sa ilog. Samantala, nang napatunayan na ni Pipito ang taglay niyang tangan, ay ninais nitong hanapin ang mga rebeldeng minsang sumira sa buhay nito. At ang tanging tao na makakapagturo nito sa kanya ay walang iba kundi si Romeo. Bumalik si Pipito sa lugar ng kanyang mag-ina at habang nakamanman siya nito, sa loob ng ilang araw ay nakadama siya ng labis na panghihinayang. Madalas niyang nakikita na malambing sa isa't isa sila Minerva at Romeo. Napagtanto na rin ni Pipito na masaya na sa bagong asawa itong si Minerva. Batid rin ito na napamahal na rin ang mga anak niya sa kanilang amain. Gagampanan na lamang ni Pipito ang tadhanang ipinagkaloob sa kanya, ang pagiging antingero. Pero bago niya haharapin ang mga nilalang ng dilim, ay may tatapusin muna siyang yugto ng kanyang nakaraan. Isang gabi, napatigil sa paglalakad si Romeo dahil sa presensya ni Pipito na nasa gilid ng daan. "Huwag kang mag-alala, Romeo. Hindi ako manggugulo. May kailangan lang akong napakahalagang impormasyon mula sa iyo." Wika dito ni Pipito. Gayunpaman, inilahad ni Romeo ang nalalaman tungkol sa dating grupo. Ayon sa kanya, nasa kanlurang bahagi ng Sibugay ang mga rebeldeng pinamumunuan ni Commander Bakunawa. Pero may isa pang kahilingan si Pipito, ang makausap ang mga anak. Hindi naman iyon problema para kay Romeo. Bagkus, naiintindihan niya si Pipito. Magkasabay na dumating ang dalawa sa bahay. Agad sinalubong ng mga anak ang kanilang ama. Napaluwa na lamang si Pipito sa tuwa na muling nayakap ang mga anak nito. Binilin niya sa mga anak na huwag maging pasaway sa kanilang ina at sa amain. Hindi naman mapigil ni Minerva ang sandaling makita niyang muli ang kanyang mag-ama. Napaluwa na lamang siya na pilit niyang ikinukubli. Pareho silang naging biktima ng pagkakataon. Bago umalis si Pipito, ay tumingin at tumango ito sa dating kinakasama. At bago makalabas ng bahay, ay hinawakan siya ni Romeo sa balikat at nangakong aalagaan ang kanyang mag-ina sa abot ng kanyang makakaya.
Tumango at ngumiti na lamang ang tanging nagawa ni Pipito. Makalipas ang ilang araw na paghahanap niya sa grupo ni Bakunawa, ay sa wakas, natagpuan niya rin ang mga ito. Masaya ang mga ito na kumakain sa karinderya sa isang bayan ng Sibugay. Maigi niya munang tiniktikan kung saan naglulungga ang mga ito at ang modus nito. Napag-alaman ni Pipito na palipat-lipat ng lugar ang mga ito gamit ang isang lumang sasakyan at nangingikil pala ang mga ito sa mga maliliit na mga negosyante. Tandang-tanda pa ni Pipito ang mga pagmumukha ng mga taong sumira sa buhay niya. Isang gabi, nakaparada ang sasakyan ng mga rebelde sa isang maliit na iskinita. Bitbit ni Pipito ang isang kumikinang na talim. Nakatayo sa tapat ng bus. Batid nito na sarap sa pagtulog ang mga demonyo. Sa tindi ng galit ni Pipito, ay nakiayon sa kanya ang panahon. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Basang-basa na naglalakad ang antingero. Hinuhusgahan na ang mga nilalang na nasa loob ng sasakyan. Bumukas ang pinto sa isang mabilisang suntok ni Pipito. Tanging ilaw lang sa paligid at liwanag ng panakanakang kidlat ang umaaninag sa loob ng bus. Oy, teka, sino ka? Bakit ka? Putol agad ang lieg ng lalaking sumita kay Pipito. Walang habas naman niyang pinagtataga ang mga may himbing na natutulog na mga nilalang. Si Commander Bakunawa ay doon nakapwesto sa pinakadulo ng bus. Nakanganga pa itong natutulog. Itinapon ni Pipito ang pugot na ulo ng kasama nito, dahilan sa pagkagising ng commander. Laking gulat nito at naitapon ang ulo ng ito'y masilayan. Nasipat din ng commander ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng sasakyan. Sino ka? Kabadong tanong ng commander. Sino ko? Ako si Pipito, ang mangingisdang pinatay mo noon. At nandito ako para ipalit kita sa pwesto ko sa impyerno. Tugon dito ng antingero. Agad bumunot ng baril ang commander at pinaputukan itong si Pipito. Subalit, malayag na tinanggap ng katawan ng antingero ang mga balang nagliliparan hanggang sa maubos ang bala. Sa takot ng commander ay humingi ito ng awa na huwag siyang papatayin. Subalit buo na ang desisyon ni Pipito. Agad niyang sinapak ang commander at nawalan ito ng malay. Nang bumalik na ang ulirat ng commander, ay natagpuan niya ang sarili na nakadapa na sa buhangin. Nakatali ang mga kamay na itinali naman sa likod ng bangkang demotor. Magandang umaga, Commander. Handa ka na ba sa paglalayag natin? Sambulat ni Pipito. Nanlaki ang mga mata ng commander nang napagtanto niya na ipapahila siya sa bangka. Pinaandar ni Pipito ang makina at nagsimulang umusad ang bangkang demotor. Labis ang pagsigaw ng rebelde sa paghingi ng saklolo. Subalit ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang na may ngiti sa mga labi. Umandar na ng pabilis ang bangka.
Napasubsob na sa buhangin ang commander at hinihila na ito ng bangka. Tumitilapon ang commander sa bawat hampas nito sa dagat. Nasa pinakamabilis na antas ang bangkang pinatakbo ni Pipito. Hindi tumigil si Pipito hanggang buhay pa ang commander. Sa pag-aakalang patay na ang commander, ay pinahinto na ni Pipito ang bangka at tuluyang hinila ang lubid. Aba, ang tibay mo ah. Buhay ka pa pala. Sambit dito ng antingero. Lumusong sa ilalim ng tubig si Pipito. Naghanap ng bato na pwedeng itali ang commander. Nang nakakita ay hinila niya na ang lubid at itinali ang commander. Huwag kang magalit. Ibinabalik ko lang ang ginawa mo sa akin noon. Wika ni Pipito sa sarili. Nagdesisyon si Pipito na manatili sa bayan na iyon. Ipinagpatuloy niya ang dating buhay mangingisda. May natuklasan si Pipito sa lugar na iyon. Bukod pala sa mga rebelde ay may mas malalang sitwasyon ang lihim na nangyayari dito. May mga kabataan na nawawala na lang bigla. Hanggang isang umaga, gumimbal ang balita sa mga kabataan na nagsagawa ng pagtitipon sa isang bahay bakasyunan ng isang kapitan. Nilapa ang mga ito ng mga aswang. Iilan na lamang ang natira at sugatan pa. May mga nakaligtas pero hindi makausap ng matino dahil sa takot. Sa itsura ng mga biktima ay animoy napakabangis na hayop ang lumapa sa mga ito. Labis-labis naman ang pagkalugmok ng kapitan dahil sa properidad pa niya ang nangyari at ang karumal-dumal na patayan. Isa na naman itong misteryo na kailangang lutasin ni Pipito. Tuwing gabi ay palihim siyang rumoronda sa buong baryo. Minsan isang gabi, nasipat niya sa bahay ng kapitan. Ay may mga panauhing dumating. Base sa pananamit ng mga ito, masasabing mayayaman ang mga panauhing iyon. Kaso lang, 11:00 na ng gabi. Inasahan ng antingero na may konting pigin na magaganap, pero napakatahimik ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na isang sasakyan. Laking gulat na lamang ni Pipito dahil mga kabataan na nakatali ang nagsilabasan mula sa sasakyan. Sa hinagap ni Pipito, sangkot ang kapitan sa bentahan ng mga kabataan. Maiging nagmasid sa labas itong si Pipito. Matapos ang halos 2 oras, ay lumabas na ang mga panauhin subalit hindi na lumabas ang mga nakataling kabataan. Malamang, sa bahay mismo ng kapitan, kinukulong ang mga kabataan. Nang tumahimik na ang lugar, pumuslit si Pipito sa bahay mismo ng kapitan. Maigi niyang hinanap ang kulungan, ngunit wala itong natagpuan. Wala ding ingay ng mga tao gaya ng iyakan at usapan. Isang palaisipan kung saan na napunta ang mga kabataang iyon. Sa mga dumaang araw ay palihim na inoobserbahan ni Pipito ang mga gawi ng kabesa de barangay. Subalit wala naman itong nakikitang kakaiba. Kaya muli isang gabi ay pumuslit na naman si Pipito at sa sandaling iyon ay tila nagtatalo ang mag-asawa. Rustiko, hanggang kailan pa ba to? Hindi ko na matiis ang mga pinaggagawa ninyo.
Sambulat ng asawa. Tumahimik ka na lang, Veronica. Para sa ating proteksyon din naman ito. Tugon dito ng kapitan. Proteksyon? Paano kung wala ka nang maibigay sa kanila? Paano kung mauubos na ang lahat ng mga kabataan sa ating lugar? Baka tayo pa ang mga anak natin ang lalapain ng mga aswang na yan. Gigil na galit ni Veronica. Pilit naman na sinuway at tinakpan ang bibig ng asawa at mahinang nakikiusap ang kapitan sa asawa na wala silang kalaban-laban sa mga nilalang na iyon. Kung ayaw nilang mapahamak, gagawin na lang kung ano ang nais nila. Dahil sa mga narinig, nalaman na ni Pipito ang dahilan sa pagkawala ng mga kabataan sa lugar. Kaanib pala ng mga aswang ang mismong kapitan ng baryo. Sumama ang pagmumukha ni Pipito, oras na para lumabas ang berdugo ng mga masasamang nilalang. Sumapit pa ang ilang gabi. Muli ay nagsidatingan na ang mga panauhing mayayaman. Kasunod nito ay ang mas marami pang kabataan na nakatali at nakabusal ang bibig. Nakaluhod ang kawawang kabataan sa harapan ng mga mayayamang panauhin. Oras na ng kanilang pagkain. Akmang lalabas na ng silid ang kapitan upang umpisahan na ng mga panauhin ang piging sa paglantak sa mga kabataan. Biglang kumulog ng malakas at kumidlat. Sa isang iglap na liwanag na nagmula sa kidlat, ay sumulpot si Pipito sa pagitan ng mga biktima at ng mga aswang. Laking gulat ng mga ito. Agad tinapyas ni Pipito ang ulo sa naunang aswang. At dahil sa nangyari, nagpalit na ng anyo ang iba pa. Inabisuhan ni Pipito ang mga biktima na tumabi sa sulok. Inilabas ng antingero ang isang sundang at tuluyang nakipagbuno sa mga aswang. Walang panama ang mga demonyo sa bilis at likse ng antingero. Pinagtatapyas nito ang mga bahagi ng kanilang katawan. Nagliparan ang mga kamay, paa at ulo ng mga demonyong nangangain ng mga kabataan. Hindi na nakausad ang kapitan sa gulat at takot nito. Anong klaseng tao ka, kapitan? Naturingan ka pa naman na ama ng baryong ito. Wala kang pinagkaiba sa mga aswang na yan. Kaya nararapat mo ring sapitin ang sinapit nila. Bulalas dito ni Pipito. Huwag! Sigaw ni Veronica. Nakiusap ang ginang na huwag patayin ang kanyang asawa. Kung maaari ay ipakulong na lang ito. Sumagot naman si Pipito. Saang bahagi ba ng bansa nililitis ang akusado na may kaugnayan sa aswang? Walang ganon. Kaya batas ng antingero ang pinaiiral sa mga katulad ni kapitan. Walang pagdadalawang isip na itinarak ni Pipito ang sundang sa tiyan ni kapitan. Winasiwas pa ito at nang hugutin ay kasamang nahugot ang naghahabaang bituka ng kapitan. Napaluhod at napasigaw na lamang itong si Veronica. Kasunod nito ay pinatakas na ni Pipito ang mga biktima. Bumulagta ang kapitan habang kumakalat sa sahig ang dugo at bituka nito. Ito ang tatandaan mo. Ako ang manghuhusga sa mga nilalang na kagaya ng asawa mo. Huling wika ni Pipito bago tuluyang iwan ang lugar.
Naging bukang bibig ang pangalang Pipito na mamamatay ng mga rebelde at aswang sa bayan. Subalit may isa pang commander ng mga rebelde ang hindi naniniwala kay Pipito. Isang katang-isip at panakot lang daw ito. Mula sa kanilang bangkang demotor ay bumaba ang mga rebelde at naghasik ng lagim sa palengke na malapit sa dagat. Nasaan ang Pipito na tagapagtanggol nyo? Paghahamon dito ng commander. Ilang saglit pa ay biglang tinamaan ng kidlat ang kanilang bangka at agad nasunog at nawasak ito. Nagtaka ang mga rebelde kung papaano nagkaroon ng kidlat, samantalang napaaganda ng panahon. Sa gitna ng buhangin, sa malawak na dalampasigan ay tumama na naman. Ang kidlat kasabay nito ay ang pagsulpot ng isang tao na nakasalakot at may hawak na sundang. Napatras ang commander sa kanyang nakita at sa isang iglap, isa-isang bumagsak ang mga kasamahan nitong mga rebelde. Tumakbo ang commander at nakihalo sa mga tao, ngunit may biglang bumulong at nagwika ito sa kanya ng, "Ako bang hinahanap mo, commander?" Mahinang sambit dito ni Pipito. Nanlaki ang mga mata ng commander at napalunok na lamang ng laway dahil sa kitang-kita nito ang mga mata ni Pipito na tila may kidlat sa loob. Napatras ang commander na nagmamakaawang lumapit si Pipito at agad sinaksak sa tagiliran ang commander. Sa pagbunot nito ay umagos ang dugo at tuluyang bumagsak ang commander ng mga rebelde. Naging mapayapa na ang lugar. Tanging buntong hininga na lamang ang nagawa ni Pipito. Masaya ito para sa taong bayan na mamuhay ng maayos at malaya sa takot. Isang pangitain ang nakita ni Pipito sa kanyang panaginip. Si Amang Sebio ay tinatawag siya upang magbalik sa kabilang dimensyon. May isang digmaan silang kakaharapin. Bago tumugon si Pipito sa ermitanyo, ay muling sinilip ni Pipito ang kanyang mga anak. Ngiti at luwa ang namutawi kay Pipito. Kahit papaano ay maayos at masaya na si Pipito na masilayan ang mga anak na nasa mabuting kalagayan. Sumampa na si Pipito sa bangka. Umupo ito at nag-umpisang magsagwan. Sa kalagitnaan ng karagatan ay nasilayan na ni Pipito ang isang lagusa na minsan niya nang pinanggalingan. Sa aking pagpunta sa Islang Puting Balas, dumakot ako ng buhangin at unti-unting inihulog pabalik. Iniisip ko na minsan isang araw ay umapak sa lugar na ito si Pipito. Sana alam ko kung saang bahagi ng isla unang sumampa ang berdugo at kung saan ito humiga. At nang napatingin ako sa kakahuyan, ito kaya ang lugar kung saan nagpakita ang mga magindara kay Pipito? Napangiti na lamang ako dahil sa mga iniisip ko. Ilang dekada lang ang lumipas. Napakabilis nagbago na ang lugar at ang panahon. Mga kwentong naililibing na lamang sa limot, ngunit minsan ay napayagpag ito at umiiral pa lamang. Kung nasaan man ngayon si Pipito, tiyak na pagtatagumpayan niya ang bawat digmaan sa hinaharap.
Isa na namang kwentong berdugo ng mga masasamang nilalang ang ating natunghayan. At sa bawat tagapagtanggol ay isang malaking sakripisyo ang kanilang tinitiis. Magampanan lamang ang responsibilidad ng isang antingero. Okay, so hanggang dun lang yung kwento natin tungkol kay Pipito, mga kabaryo. So sana may natutunan kayong aral at may nakuha kayong leksyon, no, sa kwento natin ngayon. Nga pala, komento ko ron sa kwento. Siguro unahin ko ron sa nangyari kay Pipito, no. Hindi ko lang din alam kung bakit nung mga panahon pala talaga dati is talagang marami ng masasamang tao, no. So hanggang ngayon naman, di ba? Yun nga lang, hindi kagaya na ito na talagang, well, alam naman natin mga kabaryo na may mga rebelde talaga, no. Pero yun nga, mas mahirap pala tong ganito na rebelde ng dagat, no. So yung parang mga pirata, ganito yung nakikita kong example. Sa ngayon naman siguro, feeling ko hindi bibihira na yung ganon sa Pilipinas, no? Ewan ko sa ibang bansa, di ba? Meron pa rin naman, pero sa atin parang limitado lang yung ganon. Tapos, yun nga, naiyang nagsabi kasi yung nagpadala na ito, bali, parang ikwinento rin sa kanya to. Doon nung nagpunta siya sa Isla Puting Balas, no? Baka may nakakaalam niyan. Kwento nyo rin o comment kayo rito, no? Tapos, yun nga, sino nasaktan dito sa nangyari sa buhay ni Pipito? Parang pare-pares tayo, no? Yun lang, medyo nalungkot lang ako sa part na nagising siya tapos ay okay naman kasi nakaligtas siya. Kasi yung isla pa lang napunta niya is may mga magindara, no? Bali, dumating tong si Amang Sebio. Tapos, hindi niya alam ermitanyo pala to, no? So, ang galing lang kasi nakalagay dito is may portal pala, no? Parang lagusan to. Doon niya dinala tong si Pipito para paano ko ba sasabihin? Parang masanay na maging antingero. Hindi naman talaga siya antingero, eh. Kumbaga, simpleng buhay lang, may asawa, anak, mangingisda, typical na Pinoy. Pero yun nga, may rebelde. So, rebelde talaga punot dulo na ito. Kasi kung hindi naman to dahil doon, sa tingin ko hindi naman tong lalabas si Amang Sebio, no? Para tulungan tong si Pipito, no? Or pwede rin naman na nakitaan niya ng potensyal na maging malakas na antingero. So, hindi rin natin alam kung alin dun sa dalawa. Tapos, sorry. Yun pa nga, ang sakit nun kasi 1 year siyang hindi nakabalik, no? Talagang, alam yung ginugol niya yung sarili niya para lang matutunan lahat ng aral ng antingero, no? Siyempre kasama na doon yung mga pagdedebosyon, saka yung pagbuhay ng salita, no? Kumbaga para sa akin, ang bilis na nga nun ng 1 taon. Yun nga lang, medyo naiinis lang din ako dito kay Minerva, no? Sorry kung asan man to ngayon si Minerva. Kasi nga 1 year pa lang. So para sa akin, dapat ang ginawa niya na lang is tinutukan niya na lang yung anak niya, no? Pero hindi natin masisi kasi syempre iba naman ang Maynila saka sa probinsya, di ba? Bali, siguro nag-insist na tong si Romeo na isa palang rebelde rin, no? Pero yun nga, ang maganda sa kanya, talagang sincere naman yung sinabi niya kay Pipito na ayaw niya sa grupong yon. Kasi nakita ni Pipito na hindi naman talaga sumali tong si Romeo nung mga panahong binubugbog siya, di ba? So, yun. Yun lang, ang sakit lang tanggapin nun. Naiinis lang talaga ako dun kay Minerva, no? Pero,
kung hindi rin naman ginawa to ni Pipito, baka pati yung mga anak niya nadamay, no? So, mas okay na yon na at least alam ng mga anak niya na siya yung tutay, hindi, yung kumbaga, biological father, di ba? So, yun naman mahalaga ron. Nga lang, syempre, hindi natin hawak yung pakiramdam ni Pipito. Talagang sakit nun, lalo na yung part na may kita mo na masaya na sa iba, no? Grabe yun. Para sa akin, nakakalungkot yun. Ano ba yan? Love story ba? Hindi naman. So, yun. Yun lang naman. At yung saropan, ngayon ko lang din narinig to, yung aswang na saropan. Baka may nakakaalam dyan o may nagkwento na rin sa inyo tungkol sa saropan. No? Feeling ko, first time to sa channel natin na masabi. Hindi ko lang alam kung nabanggit na to ng mga ibang narrator, no, about sa saropan. Pero para sa akin, the best to. Kasi nga, para siyang magindara na aswang dagat, no? Grabe. Tas matanda. So, ang hirap ihambing sa mga hindi siya pwedeng maging parang abwak o alam mo yung mga ganun. Kasi talagang iba yung hanay niya eh. Talagang, no? Grabe to. Tapos, 16 na buhaya ang pinatay sa loob ng isang buwan. Grabe, ang lakas. Malakas tong antingero, no? Kaya lang, para sa akin, hindi ko siya dama dito sa part na to kasi mas nakatutok ako doon sa about sa pamilya niya kay Minerva, no? Alam niyo na. No? So, yun lang naman. Kayo, kung may komento kayo sa kwento natin ngayong araw, kayo nang bahala. Comment kayo sa baba. Tapos, yung shoutout ko, nag-shoutout ako nung nakaraan. Bali, ipunin ko na lang ulit. Comment lang kayo mga kabaryo. Tapos, tingnan natin baka bukas. Basahin natin isa-isa yan. Tapos, yun nga pala, pansin nyo, from 2 days na hindi tayo nag-upload nung nakaraan. Tapos, 2 days din ulit ngayon. So, may inaayos na naman tayo sa YouTube. Pansin nyo rin, bumaba yung mga views natin. Hindi ko alam. Hindi talaga matapos-tapos yung mga envy sa paligid natin. Hindi natin alam, no? So, wala tayong magagawa. Wala naman tayong proof. Basta tayo, laban lang, no? Ewan natin. Hindi natin alam kung ano yung gusto nila sa kwentong baryo. Bakit ganun? No? So, wala. Wala akong masasabi dyan. Wala akong masasabi. Kayo na lang tumingin, kabaryo. Alam nyo naman yan. Kayo ang madalas. Ako, sa totoo lang, sa tito ko nga, kay Manlalakbay, yung channel niya, madalang pakinggan yun. So, hindi talaga ako nakikinig sa mga ibang kwento, no? Kasi dito pa lang, pag binabasa mo na yung mga pinadala, may engganyo ka na talaga. So, wala na akong time para ewan ko sila, baka meron sila. Tayo wala na, no? Dito lang tayo, focus lang tayo rito sa 2.0 natin. So, yun lang muna. Bawi ako next upload natin. Shoutout ko kayong lahat. Babasahin yung mga comment nyo, kaya comment kayo dyan. Maraming salamat. Sana yung mga silent listener naman, yung mga nakikinig naman dyan na supporter ng Kwentong Bar, sana mag-comment naman kayo kahit emoticons lang o ano. Kung ano lang, basta makita ko lang na buhay pa tong community natin na Kwentong Baryo, no? Kabaryonatics, no? Yun, Nax. So, yun. Muli, ako to si Kwentong Baryo. Hanggang dito na lang. So, paano na? Kayo nang bahala, Ingat kayong lahat. Saka, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, no? Ingat din ngayon yung lahat. At yung nandito sa Pinas, ingat din kayo. Sana nasa maayos tayong lahat habang pinapakinggan nyo to, no? Sa mga susunod pa, sana samahan nyo pa ako, no? Muli, Kwentong Baryo, maraming salamat. Hanggang dito na lang.